Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome na naman sa ating hapong kwentuhan. Ayan yung ating topic ngayon mga kapatid, about sa envy or inggit, mga masamang epekto ng mga pagiging inggitin. Ano po yung inggit? So lahat po tayo bilang mga tao, we encounter this kind of feeling called envy. E-N-V-Y. Envy. Ayan. Unahin muna natin mga kapatid, what is the difference between envy and jealousy? Maliban lang po sa spelling, ha? Ayan, meron nakaranas ka na ba ng mainggit mga kapatid? Or meron ka bang kilala na inggitera? Ayan, this afternoon, let's talk about it. Kasi nga mga kapatid, uso na po yan ngayon, di ba? So, ano po yung pagkakaiba ng inggit at jealousy or envy? Join us kung saan ka mang panig ng mundo. Gusto naming malaman ang saloobin mo. Huwag mo nang saloobin, ilabas mo na. Sabi ng dictionary, ang envy, it is a feeling of, ano nga yung feeling? Pandama, di ba? Pandama. Damang-dama mo. Ayan, ang envy mga kapatid is a feeling of discontented or resentful longing aroused by someone else's position, qualities, or qualities. No? So, feeling daw yan ng envy na hindi ka nagiging kontento sa sarili mo at nagkakaroon ka ng sama ng loob dahil gusto mong magkaroon ng isang bagay na wala ka at pag-aari ng iba. Ayan. Yan daw po yung envy. Diba? Ibig sabihin, parang magkapares lang sila eh. Parang magka ganito-ganito eh, ng jealous. Alam mo ba yung ganyan. Parang same sila ng quality but magkaiba sila mga kapatid. So yung envy mostly, ito yung we are, sige hanap nga tayo ulit mga kapatid, no? Kasi it's very hard to explain. Sabi dito dito kay Merriam-Webster, mas magaling yung babae. Kanina kasi si dictionary lang. Ito kay Merriam. Sabi niya, ang envy daw is a painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another, joined with a desire to possess the same advantage. Yun mga kapatid. Ang envy daw is naiinggit ka kapag nakikita mo yung ibang tao na merong blessing. Yan yung envy, 'di ba? Nai-insecure ka. So, ayan, insecure ka. Pag meron ka nakikita, halimbawa sa friendship, 'di ba? Normal po 'yan na mag-inggitan. So, ibig sabihin, naiinggit ka kung merong bagay yung friends mo na wala ka, na gusto mong magkaroon. So, yan yung envy. Okay? Bigyan ko kayo ng meaning, no, ng pagkakaiba ng envy and jealousy. Ang jealousy, ano po ito? Kailangan may tatlong tao ang jealousy. Ang envy, it only have two persons involved. Kasi ang jealousy, selos. Ibig sabihin, sumiselos ka sa isang tao dahil, alam mo, sa relationship, merong biglang lumapit sa akin na babaeng maganda, di ba? Tapos lumaki yung mata ng asawa ko. Ibig sabihin, tatlo. Nakikita mo kasi may ginagawa siya and nagsiselos ka. So, ayaw mo, baka makuha niya ako, di ba? Ganun yun. So, jealousy. Nagsiselos ka kasi ayaw mong makuha. Baka meron pa kayong mga ibang definition mga kapatid yung naintindihan ng lahat. Ako, hirap na hirap ako sa pag-explain. Ang inggit po ay yun din yung insecurity. No? Insecure ka. Tama naman, na-insecure ka sa sarili at jealous po naman ay walang tiwala sa sarili. So, nagsiselos ka. Di ba yung selos ka, sabi nga, mostly in relationship kasi it involves three person. No? So, mostly sa mag-asawa yan. Nag-a-arise yung inggit sa magkakaibigan, mostly sa pera. Diba? Pag wala kang pera, yung iba mapera, so nagkakaroon tayo ng envy or naiinggit tayo kasi insecure tayo kasi mas malaki yung sahod nila. Pangalawa is, minsan na-envy rin natin yung tinatawag na relationship status. Ito pa according sa Psychological Today. Minsan nagkakaroon tayo ng envy sa kaibigan natin because of relationship status, estado mo. Kasi, sabi mo, ito yung friend ko. No? Bakit yung friend ko na to, wala namang mukha?
pero ang ganda-ganda ng napangasawa. Diba, ganon? Tapos nagkaanak pa. I want a very envy her. Ganon. Tapos ako, bakit ako? Ganda-ganda ko naman. So, nagkakaroon ka na ng insecurity kasi, yun nga, ang ganda ng relationship niya. Tapos, di ba, ang pogi pa ng ano niya, nakuha niya, di ba? Sabi niya, what happened? Di ba, ganoon? So, masakit sa'yo kasi ikaw, alam mo naman na mas maganda ka, di ba? Sabi, bakit ako? Ang ganda-ganda ko, pero I'm single. Ay, mga ganoon, mga kapatid, di ba? Sa mga partner. So, nagsiselos tayo or status ng buhay natin. O, hindi rin naman sa relationship, sa estado ng buhay natin. Sa, ano bang status? Bakit yung iba, malalaking bahay? Ito, bakit may sasakyan na? Di ba? Makikita natin yung kaibigan natin, unti-unti nang umaangat. So, nagkakaroon tayo ng envy, ng inggit kasi, yun nga, feeling yun eh. Feeling. So, na namumuo sa ating kating katawan. Parang taba. So, ayan. Grabe. Baka meron pa mga ibang definition dyan. Grabe. Ba't kasi ito yung natapik ko? Ayan, mga masamang epekto. So, nagkaroon ng envy, mga kapatid, ng inggit sa magkakaibigan. Minsan, yun nga, sa pera, relationship, status, mga pinagpala, di ba? May mga blines na, tapos ikaw, ay ba, yung mga friends mo, puro na may sasakyan. So, nagkakaroon ka ng inggit sa kanila, no? And not only that, meron din dito na yung physical attractiveness. Minsan, nagkakaroon ng inggitan dahil tinatawag na physical attractiveness. Kasi, alam mo, sa lahat ng mga mag-friends mo, ito, di ba? Ito, ang ganda-ganda na, hindi na kailangan maglota. Ako, nakasampung glota na ako, wala pa rin. Kaya sa nainggit ka. Kasi, magaganda sila. So, ako minsan naiinggit din ako, mga kapatid. Hindi, part yan ng natin, ng flesh, mga kapatid, minsan, di ba? Sabi niya, bakit ito ang popogi, di ba? So, kumbaga sa pelikula, bakit sila yung bida? Ako, lang, sidekick. Kumbaga sa pelikula, nasa pelikula ka rin naman, pero ikaw yung laging nasasabugan. Di ba? So, minsan naiinggit tayo sa mga person na magagandang appearance, pogi, magaganda. So, we envy them because of their physical beauty. Masyado silang attractive, di ba? So, minsan ganon. Nagkakainggitan tayo sa muka, mga kapatid. So, hindi natin yan maiwasan. Lalo na sa mga babae, medyo mas malakas yung tension sa mga babae, yung mga envy, inggitan. Mas malakas. Kasi sa amin, sa mga lalaki, medyo hindi masyado. Kasi, halimbawa, sa pagkaparehas lang ng damit, uy! Pag magkapares kami ng damit, uy, magkapares tayo ng damit, di ba? So, we are happy. Pero yung mga babae, mga kapatid, pag magkapares ng damit, ay nako, mahihirapan silang mag-adjust sa sarili. Lalo na pag ang damit mo, nagulat ka yung damit mo, pati yung yung panglagay sa yung tablecloth, magkaparehas. Ayan, sabi nga dito, hindi lang po physical attractiveness, minsan sa weight, alam nyo po sa timbang, nagkakainggitan. So minsan nai-envy niya, uy, ito pumayat na, oh. Wow, ito pumayat na siya. Bakit ako? Hindi na ako nagkakanin. Ang bigat pa rin. Diba? Yung mga gano'n, nagkakainggit tayo. Bakit ito? Dati ito siya yung pinakamalaki. Pero ngayon, nakakainggit naman. Diba? Ano kayang ginawa niya? So mga kapatid, minsan sa weight daw, sa timbang, sa weight, kasi yung mga babae napaka-sensitive sa weight, di ba? At minsan nagkakainggitan tayo, ito grabe ang laki-laki dati, pero ngayon parang bigas na, di ba? 5 kilos. Tapos ikaw, di ba, naiinggit ka sa isang tao kasi bigla matagal kayo hindi nagkita, tapos nagulat ka, biglang gumanda na yung katawan, di ba? Ikaw gumala. Nambuhala. Diba? So, lumaki ka, ng lumaki. So, minsan nainggit tayo dahil bakit ito? Diba? Minsan yung mga Pilipino, nainggit tayo sa mga ibang lahi kasi ang ganda ng katawan nila. Diba? So, ako ngayon, yung katawan ko, ganun na talaga. Tapos yung tiyan ko, ganun na. Ayan, sabi ni Sis Melissa, Shalom, huwag kang maiinggit, lalo ka lang pumapangit. That's right. Ang inggit nakakapangit. Kaya kailangan kong hindi mainggit. Kasi, pag mainggit ako, pangit na ako. Walang hustisya.
paano kung pangit ka na tapos mainggit ka pa? Ay, yari ka. Kaya kami na mga pang sidekick lang, no? Talagang dapat hindi kami mainggit. Kasi nakakapangit. Sabi niya, wag kang mainggit, lalo ka lang pumapangit, no? So, ayan. Okay lang sa mga pogi kasi may papangit pa. Paano yung mga pangit na? And sabi niya, normal naman po siguro na magselos or mainggit siguro po habang nagmamature tayo. Mas naiisip na lang natin na wag mainggit sa kung ano ang meron ng iba na wala ka. Mas maiinggit po, mas maiinggit po sa iba na walang-wala na panay ang pasasalamat pa. That's right, no? So, take it as an inspiration to those people who are being blessed by the Lord or umangat sa buhay. Kung meron ka, take it as a challenge, inspiration na pagpasalamatan mo. Wow, praise the Lord. Yung kapitbahay ko, lumaki na yung TV kahit ako maliit pa lang. Praise the Lord, lechon na yung ulam nila, Lord. Ako, amoy lang. Diba? Pasalamatan nyo yan. Kasi nga time will come, baka ikaw din mga kapatid. No? So, ayan. Thank you so much, Sis Melissa. Ang ganda po ng sinabi ni Sis Melissa, no? So, instead of envy, that's why we need to be careful. Maganda rin talaga na kailangan nating laging ingatan or maging aware tayo. Kasi minsan, pumapasok yung inggit sa puso natin and hindi tayo aware. So, maganda rin yung mga ganitong talakayan kasi ito po nakakasira ng goal in life. Kasi pag nainggit ka na, ibig sabihin nakafocus ka na sa ibang tao. You need to refocus yourself to your goal and syempre sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Sis Grace, pag may inggit, pikit na lang tayo. Ayan, no? Alimbawa, pag yung friend mo, dumami yung pera, mga kapatid, pasalamatan mo, hingian mo. Punta kayo ng McDo, ipalibre mo. Ganun lang yun. So, ayan. So, let's sabi ng Bible, let's continue to bless those who are, let's rejoice to those who are rejoicing, di ba? So, wag pa tayong mag-inggit or magselos, no, sa mga ganyang bagay. Kasi nga, iba-iba rin yung, we need to magpasalamat tayo pag mayroong isang tao, may kaibigan tayong pinagpapala. Na kapatid, let's be joyful, di ba? So, wag tayong sumama yung loob natin. Bakit siya? My Lord, 5 kami mga single, bakit siya nagka-boyfriend na? Inggit tayo, no? So, ayan. Thank you so much, Ate Carol. Yung inggit, pikit, no? So, ayan. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang blessings. Sabi niya, huwag mainggit sa kung anong meron sa iba. Contentment is the key. That's right. Thank you so much, Sis Lizelle, no? Yun, bawat isa daw sa atin, mga kapatid, meron tayong mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. And that's right. No? Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi nga ng teacher ko, alam niyo yung pagpapala natin, parang kasing laki, lawak ng kalawakan, ng kulay ng sky. Di ba? Blue. At yung mga problema natin, parang mga clouds lang yan, lumilipas. So, all we need is to count the blessing. Everyone who basa sa blessing na binigay sa atin ng Panginoon. No? Kaya, yun nga, kaya kahit hindi ko mabilang yung mukha ko, I count my blessing. May anak na akong 2, di ba? At hindi ko sila kamukha. Matutuwa naman yung asawa ko nito. Sinabi ko hindi ko kamukha yung mga anak ko. So sabi ni Sis Laisel, contentment is the key. Yun nga, maging kontento ka kung anong meron ka ngayon. At syempre, while being contented, dapat nandun din yung hard work mo. Huwag ka lang mainggit, mga kapatid. You take them as inspiration na umaangat sila. Dapat ikaw din. You give your best. You work hard. No? And yun nga, focus on your goal. At time will come, makukuha mo rin, mga kapatid. Siyempre, sabi ko lagi, if you have the goal in life, be sure na ang goal mo laging nakakonect sa kagustuhan ng Panginoon. Huwag dapat yang palayo. Kasi marami na ngayon na may mga goal in life, umangat sa buhay, may mga blessing, pero lumayo yung buhay nila sa Panginoon. So, ibig sabihin, that is not really a blessing from the Lord. Kasi ang tunay na blessing ni Lord, mga kapatid, dadaling ka at ilalapit ka sa Panginoon. Kung ang blessing mo na yan, naging dahilan na lumayo ka kay Lord, that is not a blessing from Him, mga kapatid. That is a joke. Yan po yung fake blessing yan. Fake blessing yan. Kaya be careful of all the things na iyong hawak-hawak ngayon. Siguraduhin mo yan na ang blessing na yan talagang bigay ni Lord or dahil masyado ka ng focus, prioritize mo yan kaysa sa Panginoon. Kaya dapat lagi, yung goal natin,
yung plan natin, yung mga plan natin sa buhay, dapat be sure na lagi natin kasama yung Panginoon. Start counting your blessings na binibigay sa'yo ng Panginoon at itigilan mo ng bilangin ang mga pag-aari ng ibang tao.